crucified the flesh within them, their passions and their desires. So once na sinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos, dapat yung mga yun ay hindi mo natin i-entertain. Dapat yung mga yun ay tinatalikuran mo dahil nasa Panginoon ka na. Kaya may banal na Espiritu to help you and guide you walk a life that is pleasing sa ating Panginoon. Letter T. Itong maganda letter T. Team up with others. Dito papasok ang community natin. Dito papasok ang church. Dito papasok ang kapatid. Let us consider how we may spur one another on toward love and good speech, good deeds, not giving up meeting together sa Hebrews here. So, team up with others. So, paano natin gagawin itong paglakad? Walking by the Spirit, we have the fruit. Ano yung letter F? Letter R? Letter U? Letter I? Letter E? Team up with others. Tulad ko lang nabanggit ko kanina, magagawa natin ito sa tulong at sa biyaya ng banal na Espiritu. Yes, Meron Paul, malino yun. Alam ng Diyos, darating ang time na manghihina ka, magkakasala ka ulit. Alam ng Diyos yun. He is our all-knowing God. Pero sa kabila ng pagbagsak mo, sa kabila ng pagkakamali mo bilang kanyang anak, tumatayo ka at nagpapatuloy sa laban. Because you know, He who began a good work in you will make it its completion sa kanyang muling pagpapalik. Let's just continue to reflect ngayong umaga. And nasa midway na tayo ng topic na ito, living a life of love. At marahil tayo lahat ay magkagaling Krishna. Marami sa atin ang nasa ganun ng kalagayan. Nawa yung buhay natin ngayon ay patulad ng nakisin natin tulad ng panalangin natin kayo na ang buhay natin ay patuloy na lumalako. Itong mga bungang ito ay nakikita sa ating mga buhay. Nabanggit ko ito nung nakaraang preaching tungkol sa puno ng ubas. I believe you are all familiar with that. Mahirap gawin ang lumakad, right? Ng walking by the Spirit. It's really difficult if you're gonna do it on your own. Kaya nga nandiyan ang banal na Espiritu. Let's all just be reminded on this one. Dahil muli ko, kami ang Panginoong Jesus lang talaga makakatulong sa atin. Sabi ng Lord, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inahabis sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Ano po pangako ng Diyos dito? Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kamusta po ang paglakad natin bilang kanyang mga anak? Tayo ba ay lumalakad na lumalago dahil alam natin we have the Holy Spirit in us. At patuloy na inaayos ang buhay natin na magliwanag sa isang mundo patuloy na nagdidilim at lumulubog sa kasalanan. It's also a reminder to us sa ating ngayong umaga. Marahil